tayo mag-start. Let's pray muna. Lord, thank you po for this day na binigay niyo po sa amin. And salamat sa patuloy na pagpapatawad sa mga kasalanan. Praise to Lord tayo. And Lord, sa oras na ito, ganyan po ako with your Holy Spirit na mag-share ng gospel sa isang tao na makikilala ko po. And mga po, willing po siya makinig ng yung salita and especially yung gospel na binigay niyo po sa amin. Kayo na po bahala. Surrender everything to you. In Jesus' name, amen. Alright, let's start. Hello, pwede po magtanong? Ano? Naniniwala po ba kayo na may langit after we die? Yes! Yes. Hindi. Ang pinaniniwalaan ko is, after mamatay, wala na talaga, walang karma. Oh, wala. Ay, hindi. Wala ba? Feel ko, naniniwala ako. Okay, sige. Bakit? Anong kailangan natin gawin para makasigurado na mapupunta tayo doon? Mag-isal. Okay lang. Ano? Okay lang kung hindi ka sigurado. Okay lang. Bakit para sa'yo, ano? Okay. Actually, naniniwala naman po kayo na may Diyos, no? Oo. Since there is a God, importante sa atin kung paano mamuhay. So, ang tanong ko is, naging mabuting tao na po ba kayo? Have you been a good person? Naging mabuting tao na po ba kayo? Mabuting tao, in what way? Wala akong nagawang masama. I mean, meron, pero minor lang. Sige, siguro dahil natin sa mga konting tanong na katulad nito. Nagsinungaling na po ba kayo? Oo. Yes. Nagmura na po ba kayo before? Ha? Nagmura? Like, have you said a bad Nagmura language? ako. Yes. And have you been angry or nagalit ka na ba sa isang tao? Na to the point na dinidisrespect mo? Na-disrespect ko? Oo, na-disrespect ko. Kung i-judge tayo ni Lord based on those things na nagawa nating mali, titignan niya ba tayo as innocent or guilty? Feel ko, at kasi meron naman ako nagawa talaga na hindi maganda, tapos against simbahan, tapos sabi nila against din kay God. Pero madami din naman naisabi na Catholic na ang Diyos nagpapatawad. Pero may isa siyang hindi pinapatawad na kasalanan. Pero basta yun, Ano yun kasi actually ang standard kasi sa langit is perfection. Kaya lang lahat tayo hindi perfect at nakagawa na tayo ng at least isang kasalanan. So kung ganun, guilty ba tayo o innocent kung i-base natin doon sa perfection? guilty. Guilty, di ba? So kung ganun, kung guilty tayo, do we deserve a reward or punishment? Punishment. Punishment. Does that punishment sound like heaven or hell? Sorry. Sorry. May naglag kaya yata ate. Na. Dito ako sa gitna. Hindi, dalawa lang yun actually, heaven or hell eh. Kung i-base natin ulit sa perfection na standard, wala namang perfect sa atin. Does it sound heaven or hell? Hell na lang. Hell. And lahat naman tayo deserve natin pumunta doon kasi nakagawa tayo ng mali eh.
So kung ganun, anong kailangan natin gawin para maiwasan yung pagpunta natin sa impyerno? If you know. Maging mabuting tao. Okay. Maging mabuting tao. Imagine natin, gawa ka ng 5 serious crimes today. And then tomorrow, Wait lang, bakit? sige. Sabi ko lang. Go. Okay. Ito, imagine natin, gumawa ka ng 5 serious crimes today. And tomorrow, wala ka nang ginawang crimes. And instead, gumawa ka na lang ng mabuti. Tatingin mo, yung police, babaliwalain na lang yung crimes mo. Hindi. Ha? Hindi, di ba? That's the same thing with God. Kahit sabihin natin kay Lord na, Lord, nakagawa ko ng mali. Simula ngayon, gagawa na ako ng mabuti. Tatingin mo, tatanggalin ni Lord yung mga kasalanan na yun. Hindi, di ba? That's the same thing. Okay. So, kung hindi sa paggawa ng mabuti, ganito yung kailangan natin gawin. We need someone else na magtitake lahat ng punishment na deserve natin, 100%. So, if someone else did that, ilan na lang matitira sa atin? Ano? We need someone else na magtitake ng punishment natin 100%. So if that someone else tinok niya lahat 100%, ilan na lang matitira sa atin? Ilan na lang matitira sa atin? Pag, Na ano? na punishment, pag yung someone else na yon tinake niya lahat 100%. Wala na. Wala, diba? Kinuha niya lahat yun. So kung ganon, kinuha niya lahat, saan na tayo mapupunta? Langit. Yun, sa langit. And that someone else was Jesus. Kaya siya namatay sa cross, tinake niya lahat ng punishment na deserve natin, and then 3 days later, nabuhay siya muli. So kung ginawa ni Jesus lahat ng yun, saan ka na ulit mapupunta pag namatay ka? Langit. Tama. And bakit ka pa pupuntahin ni Lord dahil sa langit? Dahil inako niya lahat ng kasalanan natin. Spot on. So, ino-offer niya yun sa atin as a free gift lang. Kasi yung salvation na yun, base sa Bible, is just a free gift. Ang kailangan lang natin gawin ay magtiwala lang na ginawa na ni Jesus lahat ng yun. 100%. Oh, naputol. Sayang. Oh. Pero praise God. Sayang, naputol. Pero okay na yun. No, not during gospel. Ano pala yun? During certain questions ba? During gospel na lang. During gospel. Optional is actually her. It stopped at the opening as a video because let's pray for her now. Lord,
thank you. Dahil narinig niya yung gospel part. And hopefully, in your perfect time, tatanggap niya yan po. Jesus name, amen. It was a good chat, parang kahit pa paano. Okay, isa pa. Lord, guide us in the Holy Spirit. And ay, isang tao na ito ay willing makinig ng salita ng gospel. Give you all the details of the Jesus. Amen. Hello? Hello po. Pwede po magtanong? Hello po, pwede po magtanong? No. Hello po. Ayan, Ali. Ikaw I'll check na. out from here. Pwede po magtanong? Yeah, sure. Do you believe na may langit after we die? Papakamatay mo na. Tapos start ko. Ano po? Eh, Oh my goodness. Sorry. Ayan. Hello po. Pwede po magtanong? Oh my goodness. Hello po, may tanong po ako sa inyo. Ano po? What do you think will happen po na after we die? Lalim nun Wait lang. Siyempre, pag namatay tayo, walang heaven or hell. Hmm. Nandun ka lang sa parang, wala ka sa heaven or hell eh. Parang nasa park ka lang. Ganun. Tapos nakatambay ka lang. Like, Pero do you believe there is a God? oo. Okay. Why? Since there is a God, importante sa atin kung paano mamuhay ng tama. And ang question is, have you been a good person? Hindi. Hindi ako good person. Thanks for the honesty kasi ako rin hindi rin ako naging mabuting tao kasi nagsinungaling na po ba tayo? Nagsinungaling na po ba before? Oo. Have you used a bad language? Nagmura na po ba kayo? Oo. Yes. And have you been angry or disrespected someone? Oo. Kung since yon nagawa natin lahat ng mga kasalanan na yon, and kung i-judge tayo ni Lord based doon sa mga Pakinggan mo to. kung i-judge tayo ni Lord based doon sa mga nagawa nating mali, titignan niya ba tayo as innocent or guilty? Para sa akin, sabi nga sa John 1, verse 1, John 1:19. If we confess our sin, He is faithful and just and will forgive us our sin and purify us from all unrighteousness. Kumbaga, Tama naman yun. And what shall we do kung gusto nyong to receive that forgiveness? Anong kailangan natin gawin? magbago. And sabi rin naman kasi sa Romans na for all have sinned and fall short of for the glory of God. Yes. Right? Magbago. Paano natin magagawa yung pagbago na yun? By doing something. What way na? Ano bang gagawin mo para magbago? Okay. So, for me, we need someone else muna na magte-take lahat ng punishment na deserve natin. Which is? Sino?
Si Jesus. Eh di magiging kasalanan din yun kasi hinahurt nyo si Jesus. Hindi. Ano yan? He chose to do that. Pinili ni Jesus yung nagawin yun. Pero Kasi, kasalanan manakit. ano, yes, we deserve to go to hell, pero God is being perfect, being a loving God, still chose to sacrifice himself to die on that cross to take those punishments ayun na nga. deserve natin. He is that so good. Pero bakit mo sasaktan si God sa mga punishment na ikaw naman yung gumawa? Para lang maligtas tayo. Pero kasalanan ng manakit, diba? So ba't natin siya sasaktan if kasalanan manakit? Ano yan eh? Sa inyo, sa tingin nyo, why do you think nasa tingin nyo kasalanan yun? Sinabi na bawal ka manakit ng tao. Right? Sa Bible. Mm. Yet he chose. Pinili niya yun eh. He chose to do that. Decision na yun. So, ulit yung cycle. Mananakit tayo. Kung maging kasalanan yun, mananakit tayo. Right? Pero okay, I get you. I'm a man of God then. So, And then no ano worries. naman eh, 3 days later naman, muli naman siya nabuhay eh. Diba? Ayun nga eh. At the end of the day. Muli Pero siya- pag nagpakamatay ako, bukas pabubuhay kaya ako. Hmm. Yun lang. Ang lalim ng mga tanong ni Kuya. Ay, hindi ko masagot yun on my own. Pero, I did my best with the help of the Holy Spirit. Hindi ko lang masagot talaga ng maayos. Pero, let's pray for Kuya na hindi siya sigurado. Hindi niya maintindihan pa masyado yung gospel. And, pero he quote some verses na part naman ng gospel. Tama naman yun. And, yeah, let's pray for him na, Lord, guide that man. He knows you now through sharing that gospel to him. And I hope na Lord na darating din yung time na maintindihan niya yung pulo. And He will accept you as your Lord and Savior. In Jesus' name, amen. So, it actually stopped loading. Siguro no practice na lang. Or not. Going low. Anong tamang sagot mo? Not that it is a sin toward Jesus. You died on the cross, which is true.
chose to die anyway, just to save us. For heroes of the